Kahit hanggang Disyembre na lang ang mga pogo sa bansa, nagbabala ang Presidential Anti-Organized Crime Commission o PAOK na posible pa rin baka-impluensya ang mga ito sa eleksyon 2025. May unang balita si Jonathan Andal. Halos 200 milyong pisong pera sa mga bank account at nasa lagpas kalahating bilyong pisong real estate properties at mga sasakyan. Ang mga ari-ariang ito ni dismissed Mayor Alice Go pina-freeze ng Court of Appeals hanggang sa Enero 2025. Gayunman, nakapag-withdraw na raw ng malaking halaga si Go bago pa na-freeze ang kanyang bank accounts, ayon sa kongresistang nag-sponsor sa budget ng AMLAC o Anti-Money Laundering Council. Prior to the issuance of the freeze order, nakita ko ng AMLAC na malaki yung mga naging series of withdrawals doon sa mga bank accounts. Siguro na-anticipate na nga nila, so inunahan na nila by withdrawing their cash in different banks plus disposing several properties at a lower price. Sabi ng COMELEC, tatanggapin nila ang paghahain ng kandidatura ni Go, pero papayagan pa rin nga ba siyang tumakbo, lalo't ang parusa sa kanya ng ombudsman habang buhay na siyang bawal maglingkod muli sa gobyerno. Kapag ang isang tao ay perpetually disqualified to hold public office dahil may desisyon ang Office of the Ombudsman, siya po ay aming ika-cancel ang candidacy. Kahit pa yung taong yan ay nakaapila sa Court of Appeals. Unless mag-issue ng TRO ang Court of Appeals doon sa kanyang kaso sa Office of the Ombudsman. Sinubukan namin kunan ng pahayag ang kampo ni Go pero wala pang tugon. Hanggang Disyembre na lang ang mga pogo sa bansa, kaya nagulat ang PAOK na may lisensyadong pogo na nag-hire pa rin ng empleyado, gaya ng pinakahuli nilang ni-raid na Pogo Hub sa Pasay na sangkot umano sa love scam. Nung na-raid natin ito, meron tayong nakuha na mga bagong pasok lang. So meaning to say, they have no intention of leaving. At habang papalapit ang eleksyon, nagbabala ang PAOK laban sa Pogo politics. Meron pa rin yung Pogo politics na yan kasi yung mga Chinese na nandyan sa tabi-tabi, mga Chinese criminal syndicate, bagamat wala kami o iba pang mga ahensyang natuturo na isang particular na tao, hindi malayong isipin na meron din pinapatakbo ang mga yan o tinutulungan. Itong unang balita, Jonathan Andal para sa GMA Integrated News. Igan, mauna ka sa mga balita. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, subaybayan nyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.